Ate Marge, tawagin niyo na lang akong Beatrice. Ito ay kwento naming magpinsan noong kami ay nagbakasyon sa probinsya ng lola namin. Kwento ito, 4 na taon na ang nakaraan. Nagbakasyon kami ni Myla sa isla ng Corcuera. Masasabi naman na sanay na kami sa lugar na yon at madalas naman kaming isama ng mga magulang namin noong kami ay maliliit pa. Maganda kasi ang probinsya ni Lola. Malapit na sa dagat, malapit pa sa ilog. Kesa pumunta ka sa Boracay o Palawan na wala ka namang kakilala. Mas pinili na namin ang Corcuera. Medyo nagulat pa nga ang mga magulang namin nang pareho kaming magpaalam na magbakasyon doon. Pero sa huli ay pumayag din naman. Nasa barko na kami ni Myla. Excited kaming nag-uusap kung ano ang gagawin namin sa 5 araw na bakasyon at wala kaming napagkasunduan kung ano ang unahin namin. Bahala na lang. Masaya kaming bumaba ng jeep sa tapat mismo ng bahay ni Lola Auring. Mag-isa na lang na namumuhay si Lola Auring pagkatapos na namatay si Lolo nung nakaraang taon. Hindi kami nakauwi at saktong may exam kami noon. Masayang binuksan namin ang mga pasalubong para kay Lola Auring at maging sa mga kaibigan ni Mama na kapitbahay. Magkasundo kaming magpinsan kahit nakabaliktaran kami, Ate Marge. Masyadong madaldal kasi si Myla. Samantalang ako naman ay masaya na kahit mag-isa lang maghapon. Nagpaalam kami kay Lola na maglakad-lakad. Una naming pinuntahan ang dagat na napakaputi ng buhangin. Parang nag-aaya na maligo na kami. Hinila ko si Myla. Sinabi kong puntahan naman namin ang ilog. Napakaganda ng ilog. Malakas ang daloy ng tubig. Nandoon pa din ang kahoy kung saan umaakyat kami noon at tatalon. Marami akong naaalala sa aking kabataan. Tiningnan ko si Myla. Nag-iba ang aura ng mukha nito, Ate Marge. Nakatitig lamang ito sa kawalan. Parang ang lungkot-lungkot. Kinalabit ko ito at tinanong kung anong problema. Bigla itong umiyak. Kaya pala ito nag-aya ng bakasyon ay break na pala sila ng kanyang boyfriend. Umupo ito sa batuhan at tahimik akong nakinig ng buong kwento. Alas 6 na ng hapon ng oras na yon. Pagkatapos nito magkwento ay ngumingiti na ulit ito. Pero nasa mata nito ang lungkot. Nasa probinsya kami pero habang nakaupo sa batuhan ay puro buhay sa Manila ang usapan namin. Parang napaka-toxic kasi ng buhay sa Manila, Ate Marge. Sinabi ko kay Myla na lubusin na namin ang 5 araw na bakasyon. Mag-alas 7 na nang inaya ko si Myla na umuwi na. Umarap ito sa akin at sinabing mauna na daw ako. Gusto niyang mag-isa. Humiga na ito sa malapad na batuhan. Medyo may liwanag na ng buwan at hindi naman kalayuan ang ilog sa bahay ni Lola Auring kaya hinayaan ko na siya. Sinabi ko ditong sumunod na lang agad at tumango naman ito. Pagdating ko sa bahay ay nakaidlip si Lola Auring sa tumba-tumba nitong upuan. Hindi ko na ito ginising at alam kong maaga talaga natutulog ang mga tao sa probinsya. Diretso ako sa kusina at kumain. Puro gulay na pinagsama-sama, walang sahog pero masarap. Dumiretso na din ako sa higaan. Kinuha ko ang pocketbook ko na dala-dala. Pampaantok ko kasi ito bago matulog. Mag-alas 9 na ng gabi nang nagising ako sa tapik ni Lola Auring. Tinanong nito kung nasaan si Myla. Laking gulat ko din at wala si Myla sa tabi ko. Ibig sabihin ay nasa ilog pa ito. Sinabi ko kay Lola Auring na nagpaiwan ito sa ilog kanina. Nakahiga sa batuhan. May problema kasi ito kaya gusto mapag-isa. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Lola Auring, Ate Marge. Sinabi niyang sunduin namin ito. Tumingin si Lola Auring sa labas at sinabi nitong bilisan ko daw at kabilugan ng buwan. Nakukornihan na ako kay Lola Auring. Nagmamadali kaming pumunta sa ilog. Sinabi ko kay Lola Auring na safe naman ang ilog at sanay si Myla doon at maliwanag naman ang buwan. Kabilugan pa nga. Nagalit ito. Sinabing bakit hindi daw siya ginising nang umuwi ako na mag-isa. Sa tanda ni Lola Auring ay ang bilis nito maglakad ng oras na yon. Pagdating namin sa ilog ay nakahiga pa din sa batuhan si Myla. Bigla itong bumangon nang marinig kami ni Lola Auring. Sumama na ito pa uwi sa amin. Diretso ito sa higaan at nakatulog.
Natulog na din ako sa tabi nito. Mag 2:00 ng madaling araw nang may maramdaman akong gumagalaw. Pagdilat ko ay nakita kong nakaupo si Myla at nakatingin sa akin. Nagsalita ito ng ubod lakas. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin at sa pamilya ko. Maghihiganti ako. At tumawa ito ng ubod lakas. Napabangon na din si Lola Auring at lumapit sa amin. Tinawag nito ang pangalan ni Myla. Lumingon dito si Myla at sinabi din nito na magbabayad ang buong taga San Carlos sa ginawa sa kanila. Unti-unting naging pula ang mga mata ni Myla. Nagsalita si Lola, binanggit nito ang pangalang Santi. Walang may kasalanan sa nangyari sa inyo, kundi ikaw. Ikaw ang pumatay sa mag-iina mo, Santi. Naguluhan ako sa pinagsasabi ni Lola Auring. Sinabi pa ni Lola Auring na 3 buhay na ang nakuha nito magmula ng mamatay ang mag-ina nito. Nakita ko na lang na humiga ulit si Myla at natulog. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Kinausap ako ni Lola Auring na bantayan si Myla at may susunduin siya. Ang nangyari tuloy, kahit sa CR si Myla ay nasa labas ako nakabantay. Inaya ako ni Myla na bumalik sa ilog. Sinabi ko ditong hintayin si Lola Auring. Naging matalas ulit ang tingin nito at naging boses lalaki. Sinabi nitong aalis siya kahit ayaw kong sumama. Humarang ako sa pintuan, Ate Marge. Sobrang lakas ni Myla. Naibalya niya ako palabas ng pinto. Sakto namang dumating si Lola Auring at may kasamang matandang lalaki. Nakita ni Myla ang matanda at lalong nanlisik ang mga mata nito. Nagsalita ito na maghihigante at magbabayad ang buong San Carlos. Barangay ito sa Corcuera, Ate Marge. Nagsalita ang matandang lalaki. Sinabi nitong, anak, tigilan mo na ang paghihigante at walang may kasalanan sa nangyari sa pamilya mo. Mabilis na tumakbo paakyat sa 2nd floor ng bahay ni Lola si Myla, Ate Marge. Diretso ito sa bintana at tumalon. Napasigaw ako. Kitang-kita ko kasi na tumalon ito. Nagtakbuhan kami, papalapit sa kanya, pati mga kapitbahay. Dali-daling dinala sa hospital si Myla. Napaiyak ako kasi bakasyon ang punta namin, pero bakit nangyari iyon? Lahat-lahat. 2 araw nang walang malay si Myla. Sinabi naman ng doktor na walang napinsala kay Myla. Hintayin lang daw namin na magising ito. Habang nagbabantay kami kay Myla, ay naikwento sa akin ni Lola Auring. Matagal na palang iniiwasan ang ilog tuwing kabilugan ng buwan. Kahit nga hindi kabilugan ng buwan, ang iba ay talagang hindi na napunta sa ilog. Ang kwento ni Lola Auring, Ate Marge, ay ang kaluluwa ni Sante pabalik-balik sa ilog kung saan ito nagpakamatay at sumasanib sa nagiging biktima nito. Si Sante ay may asawa at 2 anak na nasa 5 at taong gulang. Isa itong mangingisda. Isang araw daw ay umaambon-ambon. Wala silang malay na sa bundok pala ay malakas ang ulan. Nang oras na iyon ay nasa ilog ang asawa ni Santi. Naglalaba habang naliligo naman ang mga anak nito. Nalibang ang asawa nito sa paglalaba. Hindi napansin ang malakas na agos ng tubig. Nabiglaan. Nakita na lamang nito na inaagos ng malakas na tubig ang 2 anak. Ang tanging nagawa nito ay ang sumigaw. May mga nakarinig at naglapitan, pero walang nagawa at mabilis na naglaho ang 2 bata, kasabay ng baha. Kinabukasan, nakita ang bangkay ng 2 bata sa dagat. Magmula daw noon ay hindi nakakatulog at hindi na din kumakain ang asawa nito, hanggang sa nakita itong nakasabit sa kahoy sa ilog kung saan kami noon umaakyat at tumatalon. Nagpakamatay ito doon. Magmula nung nagpakamatay ang asawa ni Santi, ay lasing na ito araw-araw. Tuwing malasing ito, ay ganun na talaga ang sinasabi nito na maghihigante sa mga taga San Carlos at hindi daw nito natulungan ang pamilya niya. Sabi naman ni Lola Auring, napakabilis ang pangyayari at isa itong aksidente. Isang araw ay marami ang nagtaka at wala sa kahit saang inuman si Sante. Hindi bumili ng alak sa suki nitong tindahan hanggang sa nakita na lang ang katawan nito na nakalutang sa dagat. Malaking katanungan kung nagpakalunod ito sa dagat. Ang kwento naman kasi ng iba
ay baka pumunta ito sa ilog, nalasing at gabi pa. Baka inanod ito pababa sa dagat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Sante. Pero magmula nang namatay si Sante at tuwing kabilugan ng buwan ay nangunguha ito ng buhay sa ilog. Kabilugan daw kasi ng buwan, ito nang namatay. Halos wala nang dumadaan sa ilog pagsapit ng alas 5 ng hapon. Kasi madalas nila marinig ang boses ni Sante na maghihiganti ako. Ang matandang lalaki na kasama ni Lola Auring ay tatay pala ni Sante. Pagkagising ni Myla ay ikinuwento ko dito ang lahat ng nangyari at wala itong natandaan. Ang tanging natandaan niya ay nakahiga siya sa batuhan at may narinig siyang boses na maghihiganti ako. Yun lang ang tanging natandaan niya, Ate Marge. Kinabukasan ay kumuha ng pari si Lola at nagpamisa sa ilog. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako, pero kitang-kita ko ang usok na hugis tao na lumabas mula sa tubig. Pagkatapos ng misa ay sumakay na kami ng jeep pabalik sa pier. Pauwi sa Manila, Ate Marge. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbasa ng kwento ko.